Hindi na po ako papayag na maghihiring-hiringan kayo dyan at I will have you arrested. I promise. Kahit na senador ka, kahit na sinasabi mong matanda ka na, ilang taong ka na sa Senado, try me. Magpahiring ka ng Blue Ribbon ulit. Magpahiring ka. I don't care kung dati kang Senate President, dati kang Speaker of the House, I don't give up. Talagang papahuli kita. Kung hindi papahuli, kung ayaw ng usa, bibit-biting kita, kwilyuhan kita, palalayasin kita dyan sa floor na yan. Because I am the legitimate Blue Ribbon Chairman. Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa social media ang di umano'y balitang. Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan na pilit tinatago at pilit ayaw di umanong ipalabas ng mga bayarang media sa palasyo, kamara at senado sa publiko. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa channel na ito at nais mong manatiling updated sa mga maiinit na balitang politika, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ka mahuli sa bawat bagong video na aming inilalabas. At ito na nga mga kababayan. Kasi ngayon, may matinding nangyayari. Yung kay Kesyo daw, binigyan daw ng tigli 5 milyon yung Marines. Pakinggan natin ito sinabi ng Marines. Nakakaawa, nalulungkot talaga ako. Ito, grabe po ito. Totoo po ba kayo ay binigyan ng pabuya ni Mike Defensor? Bawat isa sa inyo ay tigli 5 milyong piso para gumawa kayo ng salaysay na ito na inyo ngayong ibinigay sa amin kaugnay ng pagsisiyasat sa flood control scandal? Hindi po, Your Honor. Pwede po bang hirap ito, Your Honor, yung nagsabi niyan? Para Ayan. katotohanan niya. Yun nga Ayun. po, may Ngayon hamon po, naman. Your Honor, halos nga yung pamilya na nga namin ngayon, yung kakapiranggot nga naipon namin, hanggang ngayon, yun po ang pinagkakasya namin. At yung pagkain po namin, nagkakaroon lang po kami ng, yung mga kunting ipon, yung chipi-chipi na lang po nga kami ngayon, nagkatsaga po kami sa sardinas na makain, Your Honor. Kung nabayaran po kami ng ganyang halaga, napagaganda na po sana po ngayon ang buhay namin ngayon, Your Honor. Ako sir, kung meron akong 5 million na hinawakan ngayon, siguro hindi nyo na ako makikita din dito siguro sir, bakit pa ako maglalahad? Kahapon nga tumawag yung nanay ko sa akin, nasa hospital. Sabi ko nakakahiya naman humingi ng tulong kay attorney. Nakakahiya naman kasi parang critical na sitwasyon namin. Ngayon ma'am and sir, Your Honor, nagugutom kami. Ang pamilya namin ngayon gutom. Bakit? Dahil sa ginawa namin. Totoo. Kasi itong ginawa namin, Alam mo, mga bayani talaga itong Brave 30 na ito, ha? Hindi totoo, walang biro. Bayani po talaga ito, mga ito. Alam mo, kasi nakausap ko ito, mga ito, personal, eh. Ramdam mo, eh. Ramdam mo sa puso nila na, na ginagawa nila ito sa bayan, eh. I mean, ang dali-dali, sa totoo lang po, ha? Ang dali-dali naman. Una-una, tahimik ang buhay nila. And with their record as a ex-marine, and their record na nag-VIP na sila sa politiko, lalong-lalo na kay Zaldico, they can find work easily na mag-security sa mga VIP. Ang dali, kayang-kaya nila yan. Sigurado ako, kumpleto pa mga papel niyan, eh. Kumpleto pa yung papel niyan sa baril, kumpleto pa yan. Sigurado ako. At sagot naman ng VIP yun. Kung sakasakali. Pero bakit nagsalita sila? Ibig sabihin, they gave up their own comfort zone para lang isiwalat ito. Nalagay sila sa alanganin, ang dami nilang kaso. Nakasabay nga namin to sa DOJ. Buti nga kami, bilis lang namin. Bakit? Isa lang yung kaso namin dun. Sila, ang dami. Ang dami nagkaso sa kanila. Yung basta marami, as in, 4 ata yung nagkaso sa kanila. Tapos ngayon, madadagdagan na naman. They can be quiet. Pero alam mo, nung tinanong namin sila talaga na off-cam, sabi namin, kasi, syempre, di ba, marami nang, naintindihan natin yung nangyari kay Gutesa, pero marami nang na-frustrate. Kasi pinaglaban si Gutesa noon, nung mga vlogger, tapos biglang nanahimik na. Kasi nga, sabi nga ni dating Kong Mike, di ba? Nabayaran daw para palitan yung kanyang statement, which is pinarinig niya. May ebidensya yun, ha? Pinarinig niya sa press con
na binayaran. Hindi ko nga maintindihan eh. Pinarinig niya yung audio na yun. Walang pumick up from the mainstream media. Boses ni Gutesa na sinasabing siya ay ginipit, siya ay binayaran para manahimik na at inisip niya yung pamilya niya. Isipin nyo matindi yun, matinding balita yun. Imagine niyo baligtarin natin. Baligtarin natin. Kunwari lang biglang yung sinungaling na si Madriaga, meron siyang, halimbawa lang ito halimbawa may record siya ng si VP Sara Duterte, tinawagan siya at binayaran siya. At sinabi niya yun. Sigurado ako kaliwat kanan. Ibabalita na mainstream media yan. Di ba? Kaliwat kanan. Pero yung bang recording na kesyo binayaran si Gutesa, nilabas ba ng mainstream? Hindi. Ganun katindi itong mga mainstream media na to. Talagang, sorry sa term bayaran na, pokpok pa, kupal pa. Yan ang mainstream media natin ngayon. Kupal talaga. Kaya nga, ito, intense to eh. Pag kinausap mo sila, intense talaga sila. They would really pour out their heart. At sasabihin nila, paano nabayaran eh? Hirap na nga kami ngayon. Di ba? Alam mo, eto sa totoo lang, sabihin na natin, binayaran na 5 milyon. Putya, hindi sapat yan. Hindi sapat yan. Kung halimbawa lang kung ikaw babaligtad ka, kakalabanin mo si Marcos, babayaran ka lang ng milyon, bumaligtad ka na, at siraan mo si Marcos. Hindi sapat yan. Hindi sapat. Siguro kung bayaran tao ka, papayag ka 1 bilyon para pag siniraan ko si Marcos, magtatago na lang ako. Di ba? May buhay na ako. Panghabang buhay, pwede na akong mamatay niyan sa 1 bilyon. Buhay ang pamilya ko. Papayag ka, ganun siguro kung bayaran ka. Pero kasi, ito mas matindi. Mas matindi ang prinsipyo kesa sa 1 bilyon. Ang pinanghahawakan nila dito, prinsipyo. Pera. Kesa sa pera, pinaglalaban nila ay prinsipyo para sa bayan. Ganyang katindi itong mga Marines na ito. At again, nakausap ko po yan dati, di ba? Nung natin pong in-interview. Tinanong po natin sa kanila, baka naman uurong kayo. Sabi hindi, tuloy-tuloy na to. Kahit anong mangyari, tuloy-tuloy na to. Lalabang kami, kahit ipatawag pa kami kahit saan. Haharapin namin. Kaya ang tindi ng ginawa nila dito sa Senate. Kaya nga, alam mo mga kababayan, ito yung sinasabi ko sa inyo tagumpay. Tagumpay ang ginawa ni Cayetano. Nagtagumpay po si Cayetano at yung kanyang Brave 13. Nagtagumpay po sila dahil nakapagsalita itong mga Marines sa Senado. As a matter of fact, sa totoo lang ito, without, siguro, let those who have ears listen and understand. Pero doon sa mga sarado na isip, wala tayo magagawa. Talaga sarado na isip nila. Alam mo, this is a hand of God moving. Honestly, what happened to the Senate, talagang victory. Victory not only to the Brave 13, but victory of the plan of God happened. You know why? Kasi kung walang ganitong gulo, yung ginawa ng BBM senators na gulo, hindi magiging ganitong impact ito. Yeah? Maaring dumaan yan, kalimutan na ng media. Alam mo naman ng media Bigyan mo lang ng pera yan, hindi nila ibabalita. Lulubog yung kwento o malulusaw yung kwento. Yan talaga ang katotohanan, di ba? Pagka naging silent at pipi ang mga media. Pero kasi, dun sa ginawa yung BBM senators na panggugulo, lalo tuloy na emphasize yung pag-appear nitong mga Marines. At they cannot just keep quiet yung mainstream media. They have to tell the news. Di ba? Tapos mantakin mo, blessing in disguise yung ginawa ni Remulla. Mas lalo pang nadagdagan ng impact. Kaya yung nangyari sa Blue Ribbon, it's a victory of the Filipino people dahil nakita
na pinipigilan magsalita itong mga ito dahil maibubulgar walang iba kung hindi si Romualdez at si Marcos bilang arkitekto nitong flood control scandal na ito. Ngayon, paano na? Ako, sa totoo lang ito prediction ko hinala ko ito. Sinala ko by Monday, iba na, magiging 13 na. At matalagang eventually matatanggal na sa posisyon si Alan Cayetano bilang Senate President. And ako, sa totoo lang honestly, tapos na yung laban Tapos na laban. Okay na. Okay na kahit na hindi na siya Senate President. Bakit? Ito na nakapagsalita na. Nasa kamay na lang ng taong bayan. And I have faith with Filipino people na nakinig. I have faith in you na nagising na ang mga Pilipino. And I have faith to those people who needs to move. Nagising na rin. Because of what happened here in the Senate. Nabulgar ang dapat mabulgar. And that is victory. Why? Always remember, John 14 verse 6. Tama ba? Check nyo na lang. Sorry kung mali. Basta, the truth shall set you free. Ang ganda ng sinabi ni Speaker Cayetano dyan. Senate President Cayetano dyan, di ba? Alam nyo ba yung first part na the truth will set you free? Yung first part nun yung they will know the truth. Ito na yun We know the truth. We know that the truth pinipigilan ito mga magsalita dahil ang karamihan sa mga senador na BBM senators ay nakatanggap din. Marami sa kanila, hindi pala karamihan. Marami sa kanila na pumipigil, nag-iingay. Ngayon, laban kay SP Cayetano ay mga nakatanggap ng mali-maleta na pera. At nalaman din natin na mismo ang tauhan ni Marcos na si Remulla ay pinipigilan na matuloy ang Senate hearing na to. Nalaman natin lahat yan. All falls into places. Kaya nga yung, di ba marami sa inyo na parang, alam mo yun, na-frustrate or nagalit doon sa ginawa ng BBM senators na unconstitutional quorum? Marami sa inyo nagalit doon Di ba? Kahit ako, parang, pero na-realize ko, yung Romans 8:28 in all things, God works for good. Whatever happened in your life, if you love the Lord and you will follow the Lord, everything will fall into places. Because if there is an architect for flood control scandal, there is a higher architect of our life. Siya ang mas nakakaalam ang tama. Halimbawa, gumagawa ka ng bahay. Ito gumagawa ka ng bahay, di ba? Ano po ba? Madali po ba? Hindi. As a matter of fact, ang hirap gumawa ng bahay. One, nakaka-istorbo ka, maingay. Di ba? Totoo naman ingay-ingay. You cannot see the entire picture. Busit na busit tayo, maingay. Ano pa? Madumi, mahirap, as in everything dadaanan mo. But it has to happen. Why? You cannot build a house without destroying the entire house. Kunwari may nakatayo na, o the entire, sabi mo na yung mga lupa-lupa, kahoy-kahoy, puno-puno nakalagay dyan, mga basura. Unless you destroy that, you throw that to the trash, hindi mo mabubuo ang bahay. So ano ibig ko lang sabihin? Sa buhay ganyan. Sometimes you have to destroy some things, you have to lose someone, you have to lose some things para mas mabuo ka bilang isang tao. Kailangan yan. Romans 8:28, in all things God works for good. Diba? Oo, the process is painful, the process is frustrating, diba? Depressing, lahat dadaanan mo. Like what is happening right now sa Senate. Diba? But, nagtagumpay sila.
victory. This is what happened kahapon nung Thursday sa hearing sa Blue Ribbon, victory for all Filipino people. Unti-unti nating, kasi alam mo, it will take time. It will take time for the people to really convince. Tayong mga Duterte supporter, we are convinced. We are convinced that we know kung sino ang mastermind sa flood control. Pero remember, there are other people na wala namang kinalaman sa politika, wala naman silang, marami pa rin pong taong ganyan. How are they na makukonvince? Tayo lang? Magsasalita? Hindi. Hindi yun. Hindi sapat yun. Kukumbinsin natin sila? Hindi sapat yun. Let God do His part. Ito yun, no? Dahil sa mga pambibintang nila, mantakin mo. Ito. Hindi ito pang sarili para sa bayan ito. Kaya huwag niyong sabihin na tumanggap kami ng 5 milyon. Pagpalit yung dignidad namin bilang isang dating sundalo. Tsaka yung sinasabi po nilang nakatanggap kami ng 5 million, hindi po totoo yun kasi ako po, nagkaroon po ng tumor yung kapatid ko. Actually, namatay po siya ngayon eh. Kanina, yung kapatid ko. Sorry po. Namatay po siya kanina. Grabe, oh. Alam mo, Ngayong araw na ito, Yes po. ako naiyak ako nung ano to eh. Ang dami kong kakilalang naiyak no. Don't tell me drama to. They can check and verify kung namatay talaga ngayong araw na to yung kapatid. You can check it. Sabi ko nga eh, alam mo, Panginoon talaga, ang galing ano? Ang galing talaga eh. Sa dami-dami ng araw na imamamatay yung kapatid niya. Ngayong araw na nag-blue ribbon sila. Can you just imagine that? People of the Philippines. Di ba ako nga nung una na, eto, sabi ko sa inyo, di ba? Sabi ko nga, naiinip ako. Sabi ko, naiinip ako sa galaw ni Cayetano bilang Senate President. Sinabi ko yun sa vlog ko. Di ba? Naiinip ako. Do it. Para bagang everything is moving slow. Di ba? Lahat tayo. Ganun ang ramdaman. Pero suddenly, pak, nangyari to. Ano yung tiniming niya mamatay sa araw na yun? Hindi. This is the hand of God working. Bakit? So that people would realize these people are losing family members for fighting for our country. Doon pa lang po, tagumpay na. Tagumpay na po ito. Pagpalit yung dignidad namin bilang isang dating sundalo. Tsaka yung sinasabi po nilang nakatanggap kami ng 5 million, hindi po totoo yun kasi ako po, nagkaroon po ng tumor yung kapatid ko. Actually, namatay po siya ngayon eh. Kanina, yung kapatid ko. Sorry po. Namatay po siya kanina. ngayong araw na ito, Yes po. kasi ang nangyari, Tony Baligod, nung itong inyong pinagsama-samang salaysay ay lumabas na nga. Kung may pera po ako, naipagumot ko na po yun eh. Grabe, I-mention no? this lang dahil importante itong breaking news. Sabi ng Inquirer.net, Grabe, no? Ako, nung pinanunod ko ito, hindi ko matake eh. Hindi. You can say everything you want. Lahat sabihin mo na. Sabihin mo na lahat. Pagbintangan mo na ako, banatan mo na ako. Pero kung meron akong kapamilya na mamamatay dahil wala akong pera, malamang sa malamang, kung wala akong prinsipyong pinaninindigan at wala akong pinapaniwala ang Diyos, malamang tatanggap din ako eh. Di ba? Huwag na tayo maglokohan. Kayo, mamamatay magulang nyo, mamamatay kapatid nyo. Tapos may mag-alok sa inyo
Oh, ito, 5 milyon. Pagamot mo na. Ito, and it's a matter of life and death. Oh, ito, pagamot mo na. Basta bumanat ka lang kay BP Sara Duterte. Hindi, ito honestly siguro, kung wala akong Panginoon at wala akong prinsipyong pinanghahawakan, malamang sa malamang, tatanggapin ko yung mapagamot ko lang yung kapatid ko, yung magulang ko. You know why? Nararamdaman ko ito. It happened to my family. Diba? My mother died of cancer. And I know how much ang ginagastos, na ubos ang pera ng pamilya dahil doon. Alam namin yun. Pag ikaw nagka-cancer, matik na yan. Pag wala kang pera, patay yan agad-agad. You can only extend the life of a person pag may cancer. Pag wala kang pera, iyak ka talaga. Talagang kung wala kang pinanghahawakan, pinagkakatiwala ang Panginoon, malamang sa malamang, kakapit ka sa lahat. Kung pwede ko lang ibenta tong sarili ko sa mga bakla, pwede gagawin ko eh. Hindi totoo. Walang biro I mean, alam mo yung ganun yung may isip mo. Kaya nga yung iba, pumapatay na eh. Para lang magkapera. Kasi ang dahilan talaga, may gusto silang ipagamot na mahal sa buhay. Hindi ko sinasabing that is justifiable. I'm not saying that. Kaya nga, importante na meron kang Panginoon eh. Meron kang prinsipyo. Kasi without that, wala ka. Siguradong gagawin mo ang lahat para lang bumigay. At para lang mapagamot ang iyong mahal sa buhay. Tapos ito, pagbibintangan mo ng 5 million. Kaya sabi ko sa inyo, sabi ng iba naman na-frustrate sila sa katulad ni Matibag. Sabi nga God allows everything para po ma-fulfill ang kanyang grand plan. Imagine niyo to, remember si Job. 'Di ba? Nagpaalam si Satanas kay God. Pwede ko bang ganitoin ito? Kasi itong anak mo sumusunod lang dahil pinagpapala mo. Bakit pinayagan ng Diyos? Imagine niyo yun pinayagan ng Diyos na mamatay ang kanyang pamilya, mawala yung mga gamit niya, masunog lahat, magkaketong, pinayagan ng Diyos yun. Ibig bang sabihin, sadista ang Diyos? Ibig bang sabihin, masamang tao ang Diyos? Hindi! Kasi may purpose siya, may greater purpose siya. Lahat ng nawala sa kanya na ibalik more than doon sa meron siya dati, si Job yan. Ano ibig ko sabihin? Kaya nga sabi ko nga, dito ko lang na-realize na si Matibag pala may purpose din, Yung pagiging demonyo niya may purpose. Yung pagiging niya, hindi naman, sige, huwag natin tawagin demonyo. Kasi siyempre tao pa rin siya, nilikha ng Diyos. Yung pagiging niya, yung bang ko kung sinful o ano matatawag mo doon. Yung pagiging abusado niya, yan. Yung pagiging abusado niya, may purpose. Nagigets nyo? May purpose. Mantakin mo, sasabihin mo pa yan na may 5 million, and then may lumapit sa akin, may 5 million. I mean, first, let's assume that it was not malicious, yung kanyang statement. Yeah? Halimbawa, totoong may nagsabi sa kanya. Halimbawa lang, let's assume na yung kumausap sa kanya, totoo. May kumausap sa kanya at talagang sinabi 5 million. Assume natin na wala siyang malicious intent dito Yung pagiging bobo niya bilang direktor, in-announce niya kagad. Pantakin mo, may nagchismis lang sa'yo, in-announce mo kagad. Eto habang naghihiring yung mga Marines. So doon, yung pagiging abusive mo, even if sabihin mong totoo yung may nagsabi sa'yo, talagang during the hearing, sasabihin mo yun. Kasi nga, again, you are protecting someone. Diba? You are protecting someone. And God used that para mailantad ang greater plan niya.
to reveal the true master of this scandalous flood control na to. Timing, namatay pa. Di ba? Timing na namatay pa during the day ng Blue Ribbon. Is it coincidence? I don't think so. Yung announcement ni Matibag, coincidence? I don't think so. Remember, ipinagtugma-tugma, announcement ni Matibag, pagkamatay nito, yung kapatid niya at yung Blue Ribbon, pinagtugma-tugma. Sang ka pa? Yan ang tinatawag na victory. Actually, dapat nga hindi victory of the Filipino people. Victory from God. Oh, victorious yung plano. Breaking, NBI Director Melvin Matibag has revealed that NBI received information that former Congressman Mike Defensor allegedly bribed the 18 ex-Marines 5 million to provide, 5 million lang nakalagay ito, walang nakalagay each to provide testimony regarding the flood control anomalies. Matibag said the testimony came from an individual. An individual means one person. Kasi kung hindi, individuals dapat, unless it's grammar. With a direct relationship to one of... Kakaiba talaga pumitik ito si Cayetano, no? Talagang pinitik niya pa yung grammar ng inquirer, no? Yan ang gusto ko sa'yo talaga. Iba ka talaga, eh. the supposed 18 Marines. So that could be anyone in the world. Dahil 18 kayo, I'm sure you have a lot of friends. Pinangalanan si dating Congressman Mike Defensor na siya yung nag-offer ng halaga noong 5 million para maging testigo nga at lumabas mag-press con, Matibag said. He added that the NBI has already issued a subpoena to Defensor to shed light on the allegations. I will not interrupt you now, Mr. Chairman. Mamaya, nandito na rin naman si ex-Congressman Defensor. It's time for him once again to use his last name and defend himself. Having said that, may I invite with the permission of the chairman, Director Matibag, total mahilig kayong NBI pumunta dito sa Senado na walang imbitasyon. Ngayon kayong pumunta, iniimbitahan ko kayo ngayon kasi kung yung impormasyon mo ay hindi verified, hindi naman marites ang pangalan mo. Ngayon, kung verified yung iyong impormasyon, ibig sabihin bilang investigador, no, NBI, ibig sabihin, you have reasonable ground to believe na yung nagsabi sa iyo ay totoo. Pumunta ka dito under oath at pagkakataon mo ngayon makaharap si Congressman Mike Defensor at yung 18. No? So itong hearing natin ay open. So if Senator Tito Soto or Senator Erwin Tulfo, ika nga ni Rafi Tulfo, kung ikaw ay matapang pumunta ka dito, pag ikaw naman pumunta dito, ikaw ay uto-uto. Pero open po tong hearing na to. But especially now to NBI Director Melvin Matibag. Pumunta ka dito, Director, kasi ako, interesado talaga ako kung nagsisinungaling tong 18 ito. Pati si kumpanyero Tony Levy. Kasi napakalaking disservice to sa ating bansa kung gawa-gawa to or kung may dagdag bawas kayo sa testimony nyo. Pero napakabigat ng testimony nyo kung sasabihin nyo, ang pinakamalaking sindikato sa ating bansa ay mismong gobyerno. So one of the two has to be the truth. That's why, Director Matibag, hindi pa naman kami matatapos. Imbitado ka ngayon. Or kung sino yung agent mo na nagkwento sa'yo. Pumunta ka dito para harapan tayo, magkaalaman po tayo. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Mr. President. Total, nandito naman po ang 18 magigiting na ex-soldiers. Kung totoo pong ganun kayaman si Mike Defensor, magkano, Mr. Speaker? Mr. President, 5 million each. Nakita ko 5 million. Each. Walang nakalagay na each eh. Sa nakita ko 5 million lang, walang each. Pero meron din finorward si Senator Aimee na inquiry. So kayo po ngayon ay narinig po ninyo Sa'yo ba? Each? ang di umano'y balita na kayo po ay binribe ni Mike Defensor sa halagang 5 million. Each ba? So 90 million po ang pinambribe sa inyo ni Grabe, Mike no? Defensor
para lang gumawa kayo ng ganitong salaysay na sa aking pananaw ay ginawa ninyo sa To ilalim ng clarify, Mr. sakripisyo. Chair, sa Inquirer.net naman, yan, nakalagay na allegedly bribed each of the 18 ex-Marine 5 million. So each, so bawat isa. So, Pesos, simple pesos. lang po ang tanong. Totoo po ba kayo ay binigyan ng pabuya ni Mike Defensor, bawat isa sa inyo ay tigli 5 milyong piso para gumawa kayo ng salaysay na ito na inyo ngayong ibinigay sa amin kaugnay ng pagsisiyasat sa flood control scandal? Hindi po, Your Honor. Pwede po bang hirap dito, Your Honor, yung nagsabi niyan para patotohanan niya? Yun nga po, Sa may ngayon hamon po, naman. Your Honor, halos nga yung pamilya na nga namin ngayon, yung kakapiranggot nga naipon namin, hanggang ngayon, yun po ang pinagkakasya namin. At yung pagkain po namin, nagkakaroon lang po kami ng, sa ngayon, nagkaroon po kami ng, yung mga kunting ipon, tawag nito, yung chipi-chipi na lang po nga kami ngayon, nagkatsaga po kami sa sardinas na makain, Your Honor. Kung nabayaran po kami ng ganyang halaga, napagaganda na po sana po ngayon ang buhay namin ngayon, Your Honor. Salamat po sa inyong confirmation na hindi po kayo talaga nabigyan ng kahit anong halaga. With your permission, Honorable Chair, yung kung 5 million bawat isa, sana medyo okay na ang buhay nila kung tutuusin, no? Pero makapagpapakita po ako ng mga katibayan na halimbawa, nung na-hospital ang anak at asawa ni Bernard Tube, kumakailan lamang, ay kailangan pa ho naming hanapan ng makakatulong, no? 30 mil po yung hospital bill ng bawat isa, asawa, anak. Nung naoperahan yung nanay ni Bobares, talagang pinaghirapan ko rin po na makaambag at nasa akin din po yung resibo nung binayaran, no? Nung namatay po ang tatay ni Buduan, kumakailan lang din po, ay kailangan din pong pagtulungan namin para makabili ng kabaong ng tatay niya, no? Baka naman, Atty. Baligod, nung kayo po'y nagtulong-tulong para makakakalap ng halagang may tutulong nyo, baka naman isinilid nyo pa sa maleta kasi. Baka napagkamalang akala mo na napakalaking pera naman nung nakalap nyong itulong doon sa mga na-hospital na kamag-anak ng inyong mga kliyente. Alam mo po yung, Your Honors, no? Ang motivation ng mga sundalo na ito, bago nila gawin yung kanilang affidavit, ang sabi nila sa akin ay, Attorney, nasubukan namin ang nakipaglaban. Muntik nang mawala ang aming buhay. Pero sa panahon ngayon, gusto naming magpakasundalo sa mga Pilipino. Yun po ang motivation nila. Kung yung, alam niyo po, kung accusation lang na galing kay Matibag, naaawa po ako sa NBI dahil eroded na yung credibility dahil kay Matibag. Bali na po, alam nating gagawa lahat sila ng anong klaseng usap para lamang bigyan kayo ng batik, para lang hindi kayo paniwalaan ng ating mamamayan. Ang mamamayan po ngayon ay nakikinig. Sila po ay sumusubaybay sa pagdinig na ito. Sila po ang higit na nakakaalam kung sino kayo. Dahil alam nila ang katotohanan sa likod ng inyong mga sinasabi. Atty. Baligod, inumpisahan ko ito nung dumating dito si Master Sergeant Orly Gutesa. Pinagsisihan ko nga na naipresenta ko pa siya, hindi ko kasi alam na ganun ang gagawin sa kanya. Ang buong akala ko kasi, Atty. Baligod, ang isang taong katulad niya, talagang hindi ko siya kilala. Wala akong panahon noon nakausapin siya, kaya lang nagmakaawa siya na kung pwedeng makausap ko kayo. Ang sabi ko, mag-aalas 3 na. I can only spend at least 10 minutes. Kasi babalik ako, ayaw ko mag-absent dito. Nakita ko siya, may dala-dala siyang kasulatan. Binasa ko, sabi ko, mabigat ito, nakahanda ka bang i-testify ito? At ano naman ang motivation mo para gawin ito? Unang-una po kanya, ako po'y naliligalig na po ang aking kalooban dahil ito po palang trabaho namin
Nakikita namin sa pinag-uusapan po ninyo dyan sa Blue Ribbon Committee, ito po lang mga maletang ito ay puro pala pera po ng bayan pala ito na kung saan-saan lang napupunta. Kaya gusto ko pong mag-testify. Alam mo ba ka kung kahihinatnan mo dito? Alam ko po, alang-alang na lang po sa bansa. Alang-alang na lang po sa pamilya ko at mga apo ko. Hindi pa rin ako naniwala ron eh. Parang added na lang na kumpiyansa. Ngay, panotaryo mo nga yan. Kasi talagang alam kong mabigat ang gagawin niya eh. Panotaryo mo nga yan. Pinanotaryo niya po. Nagkaroon pa ng problema, ginamit pang dahilan sa kanya yung notaryo. Walang kasalanan ng tao. Parang siya pang pinalitaw na nag-inventary. Para ba siya nakahanap ng notarial seal, nakahanap ng dry seal, at siya pang pumirma. Ganun po yung nangyari. Tinakot yung tao. Hindi namin malaman, mga ilang araw namin siyang hinahanap, wala ng contact. Palagay ko yung mga kayo ay na-contact nyo siya one way or the other, pero nawala na lang siyang parang bula. Bagamat yung kanyang salaysay, kagaya ngayon ay pinanumpaan niya. Pero kailangan pa niyang kailangan pa siyang usigin sa notaryo na wala na pong kinalaman dahil sumumpa na po siya sa harap namin eh. With or without the notary, pwede na yun eh. Pero ginamit pa yun na pantakot sa kanya. Kaya kayo po'y tatakutin din eh. Kagaya na sinabi ngayon, di pa tayo natatapos dito, kayo inabigyan na ng 5 million pesos each. Ganyan po ang gagawin. Sino pa po ang gustong magsaysay ng kanyang personal na kaalaman tungkol sa pagdi-deliver ng pera? Yes, Your Honor. Good morning. I am Cristian Hidado. Bali, isa rin sa rason na bakit kami lumabas dahil sa patutunayan namin yung mga statement or affidavit ni Master Sergeant Orly Gutesa. Ito, sir, hindi ito sundalo kami, sir. Hindi kami nagpapatukso sa mga pera. Gusto namin trabaho sana. Trabaho na kung saan mabuhay namin, ang pamilya namin para sa aming sariling sikap. So, ang nangyari kay Tap Orly Gutesa, kasi ako ang laging kasama, which is, pag may mga lakad, ako yung driver niya. Partner kami ni Orly Gutesa. Nalulungkot ako bakit ganun ang ginawa. Bakit, kung sino pa yung testigo, sino pa yung nagsasabi ng totoo, yun. Bakit ganun? Bakit ganun tayo, sir? Nasamantala, hindi nila nare-realize yung buhay ng mga kababayan nating mahihirap. Lagi na lang naririnig, puro corruption. So yun ang rason, sir, na kahit walang bayad, kahit ano, willing kami magsakripisyo, mag-alay ng sarili namin para mabago tong kalakaran ng bansang Pilipinas, sir. Yun. Ito, sa mga media, andyan, alam ko, dahil ako ay isang driver sa House of Representatives, Naku, patay kang bata ka. media parking, Yan na. si Mr. Robin Manahan ay hinahatiran namin ng paper bag. Naku po, patay kang bata ka. Si Mr. Ryan Pakpako, Naku po. PR ng SOR din, doon din mismo sa media parking. Ah. At yung media parking na yun, minsan nag-aabang sila doon. Nako, ayan na. Minsan kami nag-aantay din doon. Doon lang sa media parking. Ayun. Naka-paper bag. Minsan, nagmi-meeting doon sa bahay ni Robin Manahan. Tapos, gabi kasi, sir, hindi ko na ma-identify kung anong number ng bahay. Basta malapit lang sa SOR din. Pero kung kaya mong puntahan. kailangan ko puntahan, sir, Alam gagawin mong ko. puntahan. At i-elaborate ko kung anong... Sige. Doon binibigyan, one time, ng isang bag. Isang bag na puno ng pera. Bakit ko alam na pera, sir? Dahil sinasabi ng PR na yan sa akin, PR ni Kung Saldi, na Chris, bantayan mo muna, Chris, huwag mo iwanan ng sasakyan. Perang laman niya sa loob. So, sa ganitong nangyayari sa atin ngayon, sir, gaya kanina, grabing panggigipit, unconstitutional talaga. Kami, sir, sundalo kami. Dating sundalo, nagserbisyo din sa bayan. Bakit may mga ganito? Kaya yan ang isa sa dahilan lumabas kami. Yun lang po, sir. Maraming salamat.